bayan ng gawaing ito. Upang ang lahat ng patuloy na makikinig ng iyong magandang balita, lalong-lalo na ang may mga daladalang prayer requests, ay pauwiin mo nawang mga answered prayers, O Lord. Sa pamamagitan nito, Panginoon, lahat ay tutugon ng amen sa iyo, Panginoon. Amen at amen. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the letter of James, chapter 1, verses 19 to 25. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry.
For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa patingin ng Diyos. Kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit, ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory. Any price, let it go to God.
Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to James chapter 1, verse 25. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyon ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gagawin. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. So brothers and sisters, welcome back. Gaano katagal ba ako nawala? 2 Sabado, 1 Martes. Tama nga ba? 2 Sabado, 1 Martes. Nung unang Sabado, nasaan ako? Pumunta kami na Australia, sa Sydney. May 25th anniversary ng gawain doon. Kauuwi ko pa lang. Umuwi ako ng Huwebes ba yun? Pahinga ng Biyernes. Sabado, lipad uli. Punta naman ng Singapore. Dahil anniversary ng Singapore. Madali nang mapagod si Brother Mike, kaya ako naman ang pumunta doon para kay Brother Mike. So, merong memorable na nangyari sa akin nung ako'y pumunta sa Singapore. Sa totoo lang, hindi na ako, alam nyo, pag uwi nyo galing sa biyahe, di ba, ano ba Tagalog ng you unpack? Yung bagahe mo, ilalabas mo mga gamit mo, di ba? Tapos, yung mga damit mo, pag-iwa-hiwalayin mo yung kung ano yung malinis, kung ano yung kailangan ng labhan. Nung pag-uwi ko, di ko nagawa yun. Hindi na ako kung ano dala-dala ko sa Australia, yun na rin ang dinala ko sa sa Singapore. So, kasama pa doon yung mga maduduming damit ko. So, well, sa awa ng Diyos, kung saan kami pinatuloy, yung tinitirhan naming apartel, nakita ko, may washing machine. Kaya lang, nasa loob ng kusina. Sa loob ng kusina, meron tayong mga sister na nagbo-volunteer na magluto. Nagluluto sila. Dala-dala ko yung maruruming, yung lalaban ko. Yung mga puti. T-shirt. At saka brief. Dala-dala ko brief, lalaban. Meron akong mga brief, di pa nalalaban. Buti na lang may washing machine sa Singapore. Di nung pagpasok ko, nakita ko may tao, may mga nagluluto. Sabi ko, naku, patay, makikita nila to. Gusto pa naman, ay, brother, hindi kami nagagawa niyan. Inaagaw sa akin. Inaagaw yung labahan ko. Ay, hindi, ako nagagawa nito. Marunong ako gumamit niyan. Marunong ako gumamit niyan. Sigurado ba kayo, brother Rene? Oo, ako na bahala dito. Ako na bahala. So, linagay ko sa washing machine.
Tinitingnan ko pa nga, kung tinitingnan nila ako, ayaw ko nakikita nila ko, nilalagay ko sa loob ng washing machine. Tapos, nung hapon na yon, nung hapon nga ba yon, gawain na. Gawain. Yung anniversary. May film showing pa nga, yung Miracles Are Forever. Tapos, nung matapos ang gawain, umuwi na kami, may hapunan ng handa doon sa tinutuluyan namin. Umupo na kami. Si Brother Ray, kasama ko, yung mga ibang council member kasama namin sa mesa. Di kumakain-kain na kami ng konti. Biglang yung kasister nating nagbo-volunteer magluto, lobas ng kusina, hawak-hawak yung brief ko. Pinapakita. Brother Rene, tapos na po. Ako na po magpla-plancha. Naku po, hiyang-hiya ako. Sabi ko, naku sister, itago mo yan. Ako na gagawa niyan. Alam niyo kung ano ginawa niya? Winagayway pa niya ng kaya. Ako na po, Brother Rene, nable-bless po ako eh. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At pakinggan na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Taas ang makamay. Purihin natin, Panginoon. And find your partner. Tayo sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagalaw. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Pumalakpak! Lahat tayo'y nagagalaw. Sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Palakpak! Lahat tayo'y nagagalaw. Lakas ang Sa palakpak! Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating Minsan pa, tatanggapin. find your partner. Find your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagagalaw. Gagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating Minsan pa, tatanggapin. find your partner. Find your partner ay sa ating servant leader. Lakas ang palakpak! Palakpak, Palakpak! lahat tayo'y nagagalaw. Gagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Back to your partner.
Ang unang sasabihin mo sa partner mo, gusto mong pagpapalang tuloy-tuloy. 1 plus 1. Anong sasagot mo? Anong amen? Ang tanong kung gusto mo. So, sasagutin mo. Kung ayaw mo, sabi mo, ayaw ko. Kung gusto mo, sabi mo, gusto ko. 1 plus 1. 3 plus 3. Sinong gusto mong pagpalain ng tuloy-tuloy? Okay. Ang huli, sasabihin mo sa kanya, huwag kang magagalit. Patuloy mo ang pakikinig. Ulitin nyo nga. Tatanan nyo niya, kung gusto nyo pagpalain tuloy-tuloy, huwag kayong magagalit sa akin habang kayo nakikinig. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Taas ang inyong mga prayer request, lahat ng inyong kahilingan, bottled water, abilina soap, etc., etc., walang matitira. At sabihin natin, himala ng Pasko, narito na. Himala ng Pasko ay darating na sa mga taong lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong may pananampalataya. Himala ng Pasko! Himala ng Pasko ay darating na sa mga taong lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong may pananampalataya. Okay, saya! Okay, saya ng Paskong darating. Mga tala sa langit ay nagdinig. Si Kristo'y sumilang sa sanlibutan. Loob niya sa ating buhay na walang hanggan. Okay, saya ng Paskong darating. Mga tala sa langit ay nagdinig. Si Kristo'y sumilang sa sanlibutan. Loob niya sa ating buhay na walang hanggan. Himala ng Pasko! Himala ng Pasko ay darating na Taas natin ang ating mga kamay! lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong may Minsan pa, himala ng Pasko! Himala ng Pasko ay darating na sa mga taong lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong may pananampalataya. Kay saya! Okay, saya ng Paskong darating. Mga tala sa langit ay nagdinig. Si Kristo'y sumilang sa sanlibutan. Kaloob niya sa ating buhay na Kay walang saya! Okay, saya ng Paskong darating. Mga tala sa langit ay nagdinig. Si Kristo'y sumilang sa sanlibutan. Kaloob niya sa ating buhay na walang Himala ng Pasko! Himala ng Pasko ay darating na sa mga taong lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong Minsan pa, himala ng Pasko! Himala ng Pasko ay darating na Taas ang mga sa kamay! mga taong lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong may Okay, saya! Okay, saya ng Paskong darating. Mga tala sa langit ay nagdinig. Si Kristo'y sumilang sa sanlibutan. Kaloob niya sa ating buhay na Okay, saya! Okay, saya ng Paskong darating. Mga tala sa langit ay nagdinig. Si
sumilang sa sanlibutan, kaloob niya sa ating buhay. Himala ng Pasko! Himala ng Pasko ay darating na sa mga taong lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong may pagpapala. Himala ng Pasko! Himala ng Pasko ay darating na sa mga taong lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong may pagpapala. Himala ng Pasko! Purihin ang Panginoon. Okay, baba ang iyong mga hawak kamay. Taas muli ang kamay na malayang nagpupuri sa ating Diyos. Pagod na ba kayo? Ang pagpupuri yan, parang pagod na yan. Okay. Taas ang kamay. Sabi lang kung 3, ipuin nyo ang bulsa nyo ng 3 ulit. At sasabihin nyo, pagpapalang tuloy-tuloy, pagpapalang tuloy-tuloy, ito na. Ulitin nyo nga. Okay, kung wala kayong bulsa, yung wallet nyo. Kung wala kayong wallet, yung wallet ng iba. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay? You may be seated at pakinggan natin ang mga talatang mahalaga. James chapter 1 verse 19 says, tandaan ninyo ito, mga kapatid, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, gusto niyong malaman ang mabuting balita para sa atin ngayon? Ibig ng Diyos na kapag tayo ay simulang pagpalain, tuloy-tuloy yun. Pagpapalang walang patid. Karamihan sa naririnig natin, pinagpala, biglang nawala. Naputol yung pagpapala. Bakit? Sino sa inyo ang nakaranas ng pagpapalang naputol? Pagpapalang putol-putol. Ang ibig ng ating Diyos, tayong lahat na sa Kanya ay sumampalataya, pagpalain ng tuloy-tuloy. Amen ba? So tandaan nyo ito, tandaan nyo ang sekreto sa pagpapalang tuloy-tuloy. Ibabahagi ko sa inyo sapagkat ibig kong kung paano ako pinasimulang pagpalain ng Diyos bago pang gawain ito, lalo na magkaroon ng gawain ito, at hindi po napapatid ang pagpapalang yan, kahit ako natutulog, dumarating ang pagpapala. Amen ba? Ang sabi ng Panginoon, ayon kay Propeta Isaías, if I remember right, somewhere in chapter 48. Nakikinig ba kayo? Ako si Yahweh na iyon Diyos, tuturuan kita para ka umunlad. In other words,
ang pagpapahayag ng mabuting balita o ng salita ng Diyos ay isang pagtuturo para tayong tinuturuan ay mangagsiunlad. Kaya ako'y naniniwalang lahat na nakarating ngayon at nakikinig ngayon, darating ang pagpapalang tuloy-tuloy. Taas ang kamay niya, taas ang kamay niya. Ito po nakasusulat ha. Ako si Yahweh na iyong Diyos, tuturuan kita para kaumunlad. Kung sinusunod mo lamang ang mga utos ko, pagpapala ay dadaloy sa iyo. Parang alon sa dalampasigan na ang dating ay sunod-sunod. Narinig niyo yun? Kaya ang tawag dito ay pagpapalang sunod-sunod o pagpapalang tuloy-tuloy. Tatandaan nyo, ibig ng Diyos na ang tao ay pagpalain niya ng tuloy-tuloy. Ang tanong ko ay, bakit marami sa atin ang nakaranas ng pagpapala minsan naputol, hindi na natuloy. Pagpalain man, paputol-putol. Bakit? May tanong ako. Itatanong ko rin sa inyo. Ano kaya ang dahilan ng sari-saring problemang dumarating sa ating buhay? Sino sa inyo ang hindi nagkakaproblema? Sino ang may problema? Pangunahin na dyan ang problema ay ano? Pera. Kaya mga mukhang pera na. Ang sagot sa akin ang isang kasama kong disciple preacher sa aking jogging, ang sabi niya, kasalanan. Kasalanan ang dahilan ng mga problemang dumarating. Subalit, ang wika ko sa kanila, di ba tapos na ang problema sa kasalanan? Minsan ang binayaran ng ating Panginoon Kristo ang lahat ng ating kasalanan. Nang inialay niya ang kanyang sarili doon sa cross. So, hindi na pwedeng kasalanan ang gamitin nating dahilan sa mga problemang dumarating sa atin. Ang tanong ay, pwede ba tayong magkasala paulit-ulit? Hindi na nga pwede. Sapagkat ang taong ay nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Yung dating pagkatao na nabaon at naalipin sa kasalanan ay namatay na. Patay na. At ang taglay natin ay buhay na nauukol kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Now, ang tanong ay, bakit tayo nagkakaproblema? Kalooban ba ng Diyos na magkaproblema tayo? Lakasan nyo. So, saan galing? Ano ang ugat ng ating mga problema? Ano? Gusto nyo malaman? Sino gustong malaman? Okay, nandito po sa aral sa sulat ni Santiago, San Santiago. Ang sabi doon, tandaan nyo ito mga kapatid. Matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at wag agad-agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos.
Narinig niyo yun? Isigaw niya salitang galit. Ang tao, madaling magalit. At dahil sa galit, ano ang susunod yan? Pag nagalit ka, problema. Kaya ang ugat ng maraming problema natin ngayon ay galit. Ayaw ng taong pagsabihan, sino ka ba? Mangangaral sa akin. Ngaramihan ngayon sa social media ay tinatawag na fake news. Peking balita. Ibig sabihin, walang katotohanan. Pag ikaw ang pinatungkulan ng peking balita, anong reaksyon mo? Magagalit. Anong kasunod noon? Problema. Hindi nakatutulong ang galit sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kapag tayo ay hindi matuwid sa paningin ng Diyos, ang pagpapalang tuloy-tuloy ay napuputol. Ito na. Lalo na kung kayo ay nagagalit sa naghahatid ng mabuting balita. Dati marami ang nagagalit sa akin kapag ipinangangaral ko po yung tungkol sa... Lakasan nyo. Sabi ni sister, ikapo na naman yan. Sinasabi ko sa inyo, dahan-dahan kayo sa pagsasalita. Kapag kayo may naririnig at hindi nagugustuhan, the best way is keep quiet. Huwag kayo magsasalita. Sapagkat kayo nagsalita, susundan niya ng salita din. At ang salita, nagbubunga ng naghahantong sa galit. Amen? At ang galit, ang ugat ng maraming suliranin sa buhay ng tao. Amen ba? Iyan ang aking pinag-aralan ng mahabang panahon. Dati ako ay magagalitin din. Agad-agad nagagalit. Kaya noon, napakapangit ko. Kaya hindi ako magustuhan nung nililigawan ko. Sa totoo lang, marami kong niligawan. Ligaw tingin lang. Mahilig ako noon sa magaganda. Tumingin. Ngayon, hindi na. Ako tumitingin. Tumititig na lang. Natatandaan nyo? Isigaw niyo ang salitang galit. Iyan po ang pangunahing ugat ng karamihang suliranin sa loob ng sambahayan. Lalo na sa mga mag-asawa. Nagsumpaan o nagliligawan, pakakasalan sa 7 simbahan. Wala lang ibang titingnan kundi siya lamang. Wala nang ibang mamahalin kundi siya lang. Pakaraan ng 7 linggo, wala pang kasal na isang simbahan. Araw-araw galit na. Hello? So tatandaan nyo, kung ibig nating pagpalain ng tuloy-tuloy, unang iiwasan natin ay yung galit. Huwag agad-agad magagalit sa anumang pangyayari, sa anumang naririnig ninyo, lalo na pagtungkol sa salita ng Diyos. Sa totoo lang, marami sa atin ang nagagalit sa mga nangangaral, sa naghahatid ng salita ng Diyos. Lalo na kapag ini-insist yung pagmamahalan, pagpapatawad, sasabihin natin, kung alam mo lang,
kung alam mo lang. Amen ba? Subalit, simple po ang aral ngayon. I'll teach you a simple secret sa pagpapalang tuloy-tuloy. Tatandaan nyo, ang ibig ng Diyos ay pagpalain tayo ng tuloy-tuloy hanggang sa tayo ay maging successful and prosperous talaga. Amen? So, ang unang hakbang o sekreto sa pagpapalang tuloy-tuloy ay tuloy-tuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Di ka man makarating sa gawain, huwag mong kaliligtaan na pagdating ng araw na yon, lalo na ngayon, marami na pong facilities na magagamit ng tao, Facebook, Jobio, internet, etc. Kahit wala tayo sa area ng DWXI, mapapakinggan ang ating gawain o ang mensahe na nagpapagaling sa pamagitan ng Facebook, internet, YouTube, etc., etc. Amen ba? Nakikita na doon. Di lang naririnig, nakikita pa. Nung ako'y magsimulang maghayag ng salita ng Diyos sa impila ng DWXI, wala pang nakakakita sa akin. Sa radyo lang. Ang karamihan sa mga unang sulat na tinanggap ko ay ganito. At ang karamihan sa mga nakikinig sa akin, yung mga 60 years old and above. Kasi yung tumatanggap ng aking mga tawag sa telepono, sa radyo, si Rosie Ferreira, ay ko nasa na yung babaeng yun. Tinatanong ang edad. Chismosa kasi. Pagkatapos sabihin niya, ay Brother Mike, ang mga tagapakinig mo, 60 above. Hallelujah. Kako, iyan ang pagpapalain. Iyan yung mga naghihintay ng pagpapalang darating. Either yan ay naghihintay ng huling biyahe, o talagang iyon na ang panahon nila para makinig. Kasi pag bata pa tayo, marami pang kumukuha ng ating atensyon. Amen ba? Lalo na sa kapanahonan ngayon, sa halip na gamitin ang inyong kanilang mga cellphone, Facebook, etc., sa salita ng Diyos, ano ang ginagawa nila? Fake news. Ikakalat nila yung fake news, hindi good news. Pag sinabing fake news, anong ibig sabihin noon? Walang katotohanan. Walang katotohanan. Kung bakit naman ang tao madaling maniwala sa fake news? Sa good news, mahirap. No? Sa fake news, madali. Sa masamang balita. Amen ba? Okay, hindi ko kayo ilalayo sa salitang mahalaga ngayon na siyang nagbigay sa atin ng atensyon. Galit. Tingnan mo ang mukha mo sa salamin pag ikaw ay galit. Ano? Pangit? Maganda? Walang nagagalit na magandang itsura. At ang taong laging galit, lalong pumapangit. Subalit, ang taong patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, na ang sabi sa Biblia, ng kautosang sakdal na nagpapalaya sa tao. Ang unang pangunahing
layunin ng salita ng Diyos na ating naririnig ay palayain ang tao. Palayain sa galit, palayain sa paulit-ulit ng pagkakasala, palayain sa mga bisyo sa buhay, palayain sa lahat na umaalipin sa ating buhay. Sapagkat ang taong hindi malaya, laging galit. Kahit walang kinagagalitan yan. Galit sa sarili. Naranasan niyo bang magalit sa sarili? Sino ang nagalit na sa sarili? Ha? Yung totoo lang. Sino ang nagalit na sarili? Hindi niyo alam? Tayong lahat ay nagagalit sa sarili. Bakit? Hindi mo sinasabing galit ka sa sarili mo, pero galit ka sa kapwa mo. Ang anumang gawin mo sa kapwa mo, sa sarili mo ginagawa. Tingnan niyo ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. Forgive us our sins as we forgive the sins of others against us. Patawarin mo kami sa aming kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Amen? So, galit. Yang unang salita na ating tatandaan. Huwag agad-agad magagalit. Dahan-dahan sa pagsasalita. Kung galit ka man, huwag kang magsasalita. Sapagkat ang taong galit ay walang masasabing mabuti sa kanyang sarili o sa kanyang kapwa. Hello? Nakikinig ba kayo? Dahan-dahan sa pagsasalita at wag agad-agad magagalit. Okay. Walang taong hindi nagagalit. Lahat nagagalit. Magalit ka na kung gusto mo magalit. Pero wag mong hahayaan na ang galit mo ay ibulid ka sa pagkakasala. Na ang galit mo ay magsalita ka na kung ano-ano. Ang taong galit kung ano-ano ang sinasabi. Kaya lalong nawawala sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. The instruction in the Bible is ganito. Makinig kayo sa salita ng Diyos at tanggapin sa inyong puso ang inyong naririnig. At huwag lang kayong makikinig. Isagawa ang inyong naririnig. Isagawa ang inyong naririnig. So, galit, pakikinig, pagsasagawa. Ang tao daw na nakikinig, subalit hindi naman isinasagawa ang kaya naririnig o napapakinggan sapagkat napalitan ng galit. Napalitan ng galit. Ay dinadaya ang kanyang sarili. Bakit dinadaya ang sarili? Namasahe na, naulanan na, ginabi pa, umuwing galit. So walang natandaan. Amen ba? Kaya ako, bago ako lumabas sa inyo, nananalangin po ako na ako ay maging daluyan ng katotohanan ng salitang nagpapalaya. My prayer is always like this. Give me a word to proclaim.
bigyan niyo ako ng salita na ating ihayag na makabobote sa amin at makalulugod sa inyong paningin. That is a very simple prayer. Sapagkat kung anong ating hingin, siyang ibibigay sa atin. Amen ba? So, ang salitang natanim sa akin, ngayon una sa lahat yung galit. Yan palang ugat ng maraming kaguluhan sa buhay. Kung matuto tayo lamang na huwag magagalit, kahit ginagalit na, maiwasan natin ang maraming kaguluhan sa buhay. At magiging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. At kapag tayo ay naging matuwid sa paningin ng Diyos, pagpapala niya darating na tuloy-tuloy sa atin. Amen? Pangalawang salita ay ang patuloy na pakikinig. Patuloy na pakikinig at patuloy na pagsasagawa ng ating naririnig na salita. Amen ba? Halimbawa, ang aral ay narinig natin tungkol sa pagpapatawad. Ano ang gagawin natin? Puntahan yung kaaway, sampaling kaliwa kanan. At sabihin natin, pinatatawad na kita. Tama ba yon? Hindi mo na kailangan puntahan yon. Sa puso mo, alisin mo na ang galit mo sa Kanya at sabihin mong, buhat ngayon, pinatatawad na kita. Pinatatawad na kita. At iyan po ay susubukin kayo. Pakaraan ng ilang araw, makikita mo yung taong galit na galit ka. Kung totoong pinatawad mo na siya, hindi na galit na mukha ang makikita sa iyo, kundi isang mukhang kaaya-aya. Mukhang nagsasabing, balik na tayo. Wala na yung galit ko sa iyo, magmahala na tayo, sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos sa atin, magmahalan tayo. Amen? Sapagkat ang galit ay napapawi o sumusugpo o humaharang sa pagmamahal. Subalit ang pagmamahal ay hindi piring harangin ng galit. Sapagkat sabi sa Biblia, na pagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Solo, patuloy na pakikinig at patuloy na pagsasagawa. Ang patuloy na nakikinig at nagsasagawa, patuloy nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao. In other words, yung salita ng Diyos na patuloy natin pinakikinggan kapag ating isinagawa, palalayain tayo. Palalayain tayo sa galit. Palalayain tayo sa utang. Palalayain tayo sa pangungutang. Sa halip na mangutang, tayo na ang magpapahiram. Amen ba? Anong gusto nyo? Mangutang o magpautang? Sino nagsasabing magpautang? O, tingnan mo yung katabi mo. Paglabas mo, sabihin mo, pautang naman. Nasusundan nyo? Sabihin nyo salitang, tuloy-tuloy. So, ilan na yon? Galit, pakikinig,
tuloy-tuloy. Kung gusto nyong pagpalain ng tuloy-tuloy, kailangan tuloy-tuloy ang ating pakikinig at tuloy-tuloy ang ating pagsasagawa ng salitang ating napakinggan. Amen? Okay. Sinong gustong pagpalain ng tuloy-tuloy? Ulit, sino ang gustong pagpalain ng tuloy-tuloy? So, tuloy-tuloy. Sabi niyo, tuloy-tuloy. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa aklat ni Juan, Kabanatang 8, kung di ko nagkakamali, talatang 31 at sumusunod. Kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So tandaan nyo ang salitang laya, magpapalaya. Ano ang magpapalaya sa atin? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kung ito ay ating tuloy-tuloy na pakikinggan at tuloy-tuloy na ating isasabuhay. Amen ba? So, tandaan nyo ng tuloy-tuloy. Ibig ng Diyos na tayo ay tuloy-tuloy. The other words for tuloy-tuloy is, narinig nyo kanina sa naghumilya kanina, kung nakikinig kayo, paglilingkod na tapat. Paglilingkod na tapat. Katapatan. Tuloy-tuloy. Pero, may direksyon po ang tuloy-tuloy na yan. Pwedeng tuloy-tuloy kayo sa gawing kaliwa, o tuloy-tuloy kayo sa gawing kanan. Ibig sabihin, may mga taong tuloy-tuloy sa paggawa ng masama kaysa tuloy-tuloy sa paggawa ng mabuti. Ano ang dapat nating gawin? Tuloy-tuloy sa paggawa ng mabuti. Paano natin magsasagawa yon? Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pakikinig ng salita ng Diyos at pagtanggap sa salitang ating napakinggan. Pagtanggap. So, natatandaan niyo yung mga salitang mahalaga, ha? Kailangan yung salitang ating naririnig, salita ng Diyos, tinatanggap natin yung sa ating puso. Pag ikaw ay nagalit, tinatanggihan mo yun. Itinatatwa mo. Pag itinatwa mo yung salita ng Diyos na inarinig, itinatatwa mo ang tuloy-tuloy na pagpapalang nakalaan sa iyo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? And finally, sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman kong susi ng kanyang himala. Sa gawain ng lingkod niyang pinagpala. Itaas ang mga kamay, finally. Ako ngayon may bagong buhay. Finally. Ako ngayon ay pinagpala. Finally. Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay! Yes! Finally. Ang buhay ko ngayon siksik-liglig ng biyaya. Siksik-liglig ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay di alintana.
kalindanan, Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Sa landas ng kabanalan, Buong kagalakan dito sa mga kamay. Finally, ako ngayon malaya na. ako ngayon'y malaya na. Sumigaw ang mayaman na. Ako ngayon'y mayaman na. Finally, Ako ngayon ay magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. finally, 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 ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay Sumigaw ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, Then finally, 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 finally. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. Now, balikan natin yung good news na in-announce kanina ni Brother Rene. It says, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyon ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gagawin. Narinig niyo yun? Saan tayo pagpapalain? Sa lahat na ating gagawin ayon sa salita ng Diyos na ating narinig. Hindi tayo pagpapalain ng tuloy-tuloy kung tuloy-tuloy lang tayong nakikinig na salita ng Diyos pero hindi naman isinasagawa. Pagkatapos makinig, natutulog. Pag tinanong mo kinabukasan, ano yung mensahe? Finally. Kung hindi naman, babalik sa Sabado. Amen? Hindi. Ang sinasabi ng Biblia, tuloy-tuloy tayong pagpapalain sa lahat ng ating gagawin ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. Okay. Find your partner. Find your partner. Okay. Ito nang tatanong mo ngayon. Gusto mo talagang pagpalain ng tuloy-tuloy? 1 plus 1. Anong sasabihin mo sa pangalawa? Gusto ko. Siyempre gusto. 1 plus 1. 3 plus 3. Gusto niyo talaga? Ano ang bibilin mo sa huli? Balik ka sa Sabado? Hindi. Ito ang sasabihin nyo. Huwag kang tatamad-tamad. Gawin mo ang salita ng Diyos. Ulitin nyo nga. One plus one. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Angkas ang kamay. May sekreto po dyan
sa paggawa ng tuloy-tuloy. Alam, sa totoo lang, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero sa taong ibig pagpalain ng tuloy-tuloy, ituturo ko sa inyo sa Sabado. Sa Sabado. Okay. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Una muna, tatanungin ko kayo. Oo, ba kayong may galit o wala na? Yan ang unang alisin nyo ha, yung galit. Hindi nakatutulong sa tao yung nagtatanim ng galit. Para tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos. Pag gusto natin pagpalain ng tuloy-tuloy, dapat tuloy-tuloy tayong maging matuwid sa paningin ng Diyos. So iwasan ang galit. Kung hindi maiwasan, magalit na kayo. Pero pagdating ng gabi, alisin ang galit. Bago lumubog ang araw, alisin ang galit. Para matulog tayong nakangiti, hindi nakangiwi. Kahit tulog tayo, pagpapalain tayong tuloy-tuloy ng Panginoon. Amen. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo, hindi na ako magagalit. Nakasan nyo? O, tatandaan niya, tingnan natin kung sino makasusunod yan. Ha? See you next Saturday. Salamat sa Diyos. Tuloy! Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy! tuloy-tuloy, Tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay paganda ng paganda. Rumaragasa sa akin ang pagpapala. Harian ng Diyos ay nasa akin na. Tuloy-tuloy! Hallelujah! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy! 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 Tuloy-tuloy ang kay Jesus! Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay paganda ng paganda. Rumaragasa sa akin ang pagpapala. Karya ng Diyos ay nasa akin na. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy!